Kumusta po OTG friends and welcome back to our channel. For today's video po, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa police clearance requirements for ship workers or mga seafarers. And kung interesado ka po sa video na to, please keep on watching. Para po dun sa mga tropa nating seafarer na nagtatanong tungkol sa police clearance requirement, kailangan po nating mag-request ng police clearance certificate kung saan nakarehistro yung barko na ating sinampahan. Required po tayong mag-submit ng police certificate kung tayo po ay nagtrabaho on board for more than 12 months in the last 10 years sa isa po or higit pang merchant ships, cruise ships, private yachts at oil rigs. Baka po may magtatanong. Kadalasan po kasi ang kontrata sa barko ay 10 months, may mga 6 months, may 3 months, may iba naman po na 6 weeks lang ang kontrata. Sa mga ganito pong pagkakataon, kung kayo po ay nagpabalik-balik sa parehong barko or parehong marine vessel, pwede nyo pong i-add yung length of stay ninyo on board. Kapag po umabot or lumagpas ng 12 months, kailangan nyo pong kumuha ng police certificate. Ngayon, may magtatanong po, paano daw malalaman kung saan nakarehistro ang barko? Yun pong mga antik na sa barko, alam na to kung saan nakalagay. Pero para doon po sa mga baguhan pa lang, makikita nyo po yan doon sa popa. Or mas kilala pong tawag yan na stern of the ship. Maaari din nyo pong makita yan sa inyong seaman's book kapag kayo ay nagdi-disembark. Yung pong tatak ng kapitan, diyan po makikita natin yung name of vessel, official number, place of registry ng barko. Medyo challenge nga po talaga para po sa ating mga seafarer ang pagkuha ng police certificate. Kasi nga po, di ba, paiba-iba tayo ng barko na sinasampahan. Kaya nga po ang advice ko sa inyo, habang naka-onboard pa kayo, pwede nyo nang i-apply yung mga police certificate na yan. Online application naman po ang pagkuha ng mga requirement na ito. At kagandahan nga po ngayon, may internet na tayo on board. Kaya po kahit na nasa kabina, maaari po tayong mag-ayos ng mga requirements paunti-unti. Isang tip ko nga po pala sa inyo, kami po kasi dati nung nasa cruise ship pa ako, meron kaming nakukuha na letter of discharge. Paki-update nyo po ako kung nag-i-issue pa sila ng mga ganitong document ngayon. At kung kayo naman po ay nagtrabaho ng less than 12 months on board sa kahit ano pong marine vessel, maaari po kayong mag-request ng letter of good conduct. Mas maigi po kung magagawa nyong mag-request nito habang kayo naka-onboard pa. May video po tayo na related dito sa pag-request ng letter of good conduct. Pakicheck nyo po. Siguraduhin nyo lang po na ang letter of good conduct ay may mga information tungkol sa name of vessel, ang inyo pong job title while you are on board, embarkation at disembarkation dates, at syempre po yung statement about your good character. Sana po ay nakatulong. Don't forget to subscribe and good luck on your journey. Thank you for watching and God bless.